Panginoon. Sa aklat ng Hope, chapter 1, babasa tayo ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. Hope, chapter 1, talatang 5. Job chapter 1 verse 5. At nangyari lang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagsisisi. Pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan. At bumangong maaga sa kinaumagahan. At naghandog ng mga handog na susunugin. Pag lahat mo sabi naghandog. Naghandog. Naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nila lahat. Ayon sa pag-aaral, 10 ang anak ni Job. So, 10 burnt offering o handog ang kanyang inalay sa ating Panginoon. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Ito sa ating mga tatay, meron talaga tayong obligasyon sa ating mga anak, mga kapatid, na hindi lang tuwing linggo ng madaling araw, palagi. Hallelujah. Aalalayan natin sila at mamamagitan tayo para sa kanilang mga kapatid. No, nakita natin yung pamamagitan ni Job para sa kanyang mga anak. Amen. Matitigas man ang ulo, masuwayin man sa Panginoon. Pero yung tatay o yung tumatayong magulang, nandoon sa Panginoon. Pwede ba palakpakan ng mga people yung kanilang mga nanay-tatay? Hallelujah. Kaya tayo lumang tipan, dadako tayo ngayon sa bagong tipan. And first time niyo po itong maririnig sa akin, mga kapatid. Hallelujah. Natatawa ako kanina habang buminuwal ka Sister Liza sa binabasa. Natatawa ako, mga kapatid. Ngayon lang po ako gagamit ng salin ng Biblia na tuyo nun. Hallelujah. 4:7 ng Santiago. Okay, kung wala po kayo Biblia po yun ng mga kapatid, sabayan nyo na lang po. Hallelujah. Ang hirap palang basahin ito, mga kapatid. Praise God. Praise God. Thank you. 4:7 ang Santiago. Sa salin, mga kapatid, sa bagay, may mga Biblia na po kayo. Basahin na natin sa kayo ng mga kapatid. Hallelujah. Makunong ko yun, mga kapatid. Sabi dito, Animan, magpasakop kamo sa Diyos. Hallelujah. Dito kataway. Batukanin do ang jablo. Hallelujah. Pag sabi sa katabi, batukanin do ang jablo. Batukanin do ang jablo. Batukanin do ang jablo. Eh, batukanin ang jablo rin. Ang sabi kasi na mamang salin, takasan lang ang jablo. Sabi ng version ako yun nun, grabe bigat ng batukan. Batukan, parang gano'n. Batukanin do ang jablo, magaparayutan na kanindo. Hallelujah. Praise God. Ang ganda. Hallelujah. Ang ganda rin pala pag sariling lingwahe. Nakakawali talaga tayo. Ulitin natin, mga pwede. Animan, magpasakop ka mo sa Diyos. Batukanin do ang jablo. Jablo ka dan. Hallelujah. Magparayutan na kanindo. Hallelujah. Tatakas daw sa mga kapatid. Praise God. Praise God. Let's pray. Hallelujah. Lord, bawat linggo, lagi kami umaasa sa iyo. Bawat linggo ay patuloy kami humihingi ng mensahe, Lord. Ako bilang pastor, ako'y nauubusan, Panginoon. Wala akong kakayahan sa aga ng aking sarili. Limitado lamang ang alam ko, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan ng panahon, oras at araw, Panginoon. Hindi ka nagdadamot sa mga humihingi sa iyo, Panginoon. Kundi ikaw ay nagkakaloob sa buhay namin, Panginoon. Sa ikalalakas,
at ikalitibay ng aming pananampalataya. Kasama ang iyong lingkod, sampunang sampahayang ito at kongregasyong ito, Panginoon. I-bless mo kaming lahat. Turuan mo kaming lahat, Panginoon. Ithamak mo kami, Panginoon. Nagbigay ka ng mensaheng kailangan namin, pangahawakan namin, magpapatibay sa amin, upang kami manatiling matibay na naglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoong Yesus, marami pong salamat. Muli sa pamagitan ng otoridad ng iyong pangalan na may kapangyarihan, inalasan namin ang karapatan ng sablo sa aming paligid. Halala na ay nais manggulo, nais manira, na iyong pananalawain, Panginoon. Huwag mo hayaan na Diyos, mamis ng bawat isa ang mensaheng inatnamo sa amin, Panginoon. Lord, not by might, nor by power, but by your Spirit, God. Hallelujah. Hayaan mo na ikaw ang patuloy magkaloob ng Holy Ghost sa aming kalagitnaan, Panginoon. At patuloy ka magbigay muli ng conviction sa puso ng bawat isa, na habang ako'y magsasalita ng mga salita mo, Panginoon, patuloy kang magbago ng puso, patuloy kang maglagay ng isang mabuting mensahe sa puso ng bawat isa, na mayroong kagaanan, pagpapasalamat na kanilang tatanggapin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, kayo na pong bahala sa nalalabing oras. Ikaw pong aming pinatitiwalaan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, itong aming panalangin. Amen. Hallelujah. Praise God. Once again, palakpakan natin ang ating. Hallelujah. Praise God. Dito natin sabihin muli sa ating katabi, batukan mo ang diablo. Batukan mo ang diablo. Hallelujah. Praise the Lord. At pinamagaran ko po ito, mga kapatid, na no match for the attack. Hallelujah. Pwede natin sabihin mali sa ating katabi, kamay natin siya, ipuin natin yung kanyang balikat, yakapin natin. Kayo po mahala. Sabi natin sa kanya, walang panama ang kaaway, sis. Walang panama ang kaaway. Walang panama ang kaaway, boy. Hallelujah. Sabi sa kanya, baka nasa ilalim siya ng atake ng kaaway, may problema sa mabigat na pinagdadaanan, sabihin mo sa kanya, i-rebuke mo in the name of Jesus. Walang panama ang kaaway, Francis. Amen. Hallelujah. Kailanman, ang panasasayanan natin ang kapangyarihan ng Diyos. And be, hallelujah, buong mapapamamatay mo sabihin, no match. Walang talap. Walang magagawa. Ang gawa ng kaaway. Kaya man ay karamdaman ay dikta sa pangalan ng Panginoon. Walang match. Kaya man ay kailangan ay dikta sa pangalan ng Panginoon. Wala yung match. Sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Pabigat ng problema yan. Walang match. Iyan sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Blessed be the Lord. Maawa na po kayo lahat, mga kapatid. Praise God, praise God. No match for the attack. Hallelujah. Maaari, mga kapatid, sa buhay mo natin sa mga 4 na taon na ating tinatahak. At sa pangalawang buwan ng taong 2025, marami na kagad tayong nababalitaan, naranasan at nararanasan na mabibigat na problema at pagsubok sa ating buhay. Bagay na hindi po natin ikinakaila at hindi natin nililihim sa bawat isa. Talagang hindi magbabago ang jablo ng paggawa sa ating buhay. Iinisin tayo, tatanggalan tayo ng lakas, i-distract tayo, i-detach tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para ikaw at ako, hallelujah, ay purteriyahin mga kapatid. Kung purteriya man ang kaaway, ang kapatiran, mas punteriya ng kaaway ang pastor. Mas punteriya ng kaaway ang leader ng simbahan, sapagkat pag nakuha niya ang leader, malamang sasama ang follower. Pero naniniwala din ako, mga kapatid, hallelujah, para sa akin sapat, hallelujah, ang 3 taon na paglilingkod natin sa Panginoon, ang maraming himala, milagrong ginawa ng Diyos, sapat na yun para sa akin upang pakawakan ang katapatan at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay.
Napatunayan ko sa paglilingkod na ito, wala talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala talaga tayong magagawa kung wala ang presensya ng Diyos. Wala talaga tayong magagawa kung wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tunay na ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, yun yung nagpapalaya sa tao para siya ay patuloy na maging karapat-dapat sa Diyos at magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ang kaniyang buhay. Hallelujah. Public service announcement, mga kapatid. Ang demonyo ay magiging demonyo pa rin sa taong ito, sa next year, sa next life, sa next century ng ating buhay, hanggang sa dumating ang panahon, ang Panginoon, mga kapatid. Matatapos lang ang kanyang paghahari kapag bumalik na ang Panginoon. O kung tawagin, makilala ba yung millennial reign of Jesus Christ, mga kapatid? At atigit hanggang sa kanyang karingan. Praise God. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hindi magbabago ang kaaway, kapatid. Punteriya ka pa rin. Punteriya pa rin tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Pero ayaw ko po mawalan kayo ng pag-asa. Ayaw ko po mawala kayo sa balanse na sa mga nararanasan po ninyo sa buhay ay parang maisip nyo na ang Diyos ay hindi tapat sa kanyang pangako. Ayaw ko pong mangyari bilang pastor na sa kabila ng kawalan, pupwestiyonin natin ang Diyos, ang kredibilidad ng Panginoon. Malungkot at masakit para sa akin na sa kabila ng karamdaman, pupwestiyonin natin ang kayang pagpapagaling ng Diyos. Ayaw ko pong mangyari, mga kapatid, na sa problema at pagsubok na maranasan natin sa buhay ay tumalikod tayo sa pananampalataya. Pangarap natin at ninais natin palagi na sa bawat araw, bawat linggo ng ating buhay, tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Alala niyo ng creation, yung araw ng panahon ng paglikha ng Panginoon, nung lalangin niya si Adan at si Eva. Hallelujah, ang ganda ng hinanda ng Diyos, ang ganda ng pangako ng Panginoon sa kanilang buhay. Sila ay mamimitas ng prutas na hindi sila ang nagtanim at sagana, hindi na sila magtatrabaho. Maging buhay nila na nalikha ng Diyos, walang kasalanan yun. Immortal yun, mga kapatid. Perpekto sa paningin ng ating Panginoon. Yun nga lang, dumating ang kaaway, mga kapatid, at biglang na iba yung naging takbo ng buhay ng tao. Yung buhay ng tao dating may kapayapaan, nawalay sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Yung dating buhay na maayos, nawala dahil sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Talagang sinira ng kaaway ang magandang plano ng Diyos sa tao. Amen. Kahit hanggang ngayon na nagbabalik loob tayo sa Diyos, nandun pa rin siya para guluhin tayo. Nandun pa rin siya para tayo tanggalan ng lakas, para tayo tanggalan ng sigla, at mawala tayo sa balanse, magduda tayo sa salita ng Diyos. Ingatan natin mabuti sapagkat ang diablo man ay gumagamit din ng salita ng Diyos, pero out of context. Gamitin natin ang salita ng Diyos in context, mga kapatid. Kaya mahalaga kapag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, yung dahan-dahan lang, intindihin natin mabuti, hindi natin ang karunungan ng ating Diyos, sapagkat kapag ginamit ito ng kaaway, mga kapatid, naniniwala ako, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala sa limit. Patuloy ka pa rin maglilingkod na may katapatan sa ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy ka pa rin maglilingkod sa Diyos na may buong puso. Amen? Ganon ang naging takbo ng buhay ng tao, mga kapatid. Alam nyo, ang ganda ng, naalala ko muli yung napanood ko nakaraan na sinabi ng isang vlogger, mga kapatid. Ang sabi ng vlogger, ang ganda ng ginawa ng Diyos. Sabi niya, nung ilikhain ng Diyos yung isda, inutusan niya yung dagat. Nung likhain niya yung puno, I think na-share post ko ito, mga kapatid. Pangalawang pagkakataon. Nung likhain yung puno, inutusan niya yung lupa. Pero nung likhain niya at gawin yung tao, inutusan niya yung kanyang sarili. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya sabi niya, yung isda na walang tubig, patay. Yung puno na walang lupa, patay. At yung tao na walang Diyos, patay din. Wala tayong magagawa. Sabi niya, yung dagat na walang isda, mananatiling dagat.
Yung lupa na walang puno, mananatiling lupa. Ang Diyos na walang tao, mananatiling Diyos. Tayo talaga ang nangangailangan sa Diyos. Tayo rin ang kawawa pag wala ang Panginoon. Pwede bang batiin mo yung katabi, sabihin mo, congrats, nakabalik na tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Ganon tayo inibig ng Diyos. Ganon tayo minahal ng ating Panginoon. Na kahit tayo ay nawalay, kahit tayo ay, hallelujah, nagkasala, dinabot tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang totoong buhay natin talaga hindi sa mundo ito. Ang totoong buhay natin nasa presensya ng Diyos. Kaya sabi ng kanta, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Kasi lahat ng bagay sa mundo ito ay galing sa ating Panginoon. Nung likhain ng Diyos ang tao, binigay niya na kaagad yung pangangailangan ng tao. Napansin niya ba? Hindi inuna ng Diyos yung tao bago oxygen. Hindi inuna ng Diyos bago halaman na pinagmumulan, mga kapatid, ng carbon dioxide. Inuna muna ng Diyos yung carbon dioxide, yung oxygen, yung hydrogen, yung paligid na pagkukunan ng tao ng hininga bago niya likhain yung tao. Amen. Di ba, paano Panginoon? Ang galing ng Panginoon, galing ng Diyos, mga kapatid. Kasi tingnan nyo na lang, pansinin nyo na lang, kung ang tao nilikha ng Diyos agad, tapos wala pang halaman, tingin ko, mga kapatid, hindi makasurvive ang tao. Talagang napakagaling ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya lang, talagang sinira ng kaaway ang ginawa ng Diyos. Pero alam natin ang katotohanan, gumawa pa rin ang paraan ng Panginoon. Amen. Para ikaw at ako, abutin ng Diyos. At maibalik bilang kaniyang anak. Kaya nga siya naging anak. Kaya talaga, ang doktrina ng oneness, hindi natin kinakaila yung setang anak, sige ko lang. Hindi natin sinasantabi, hindi natin yung walang bahala yung setang anak. May anak talaga. Pero yung anak, hindi pangalawang persona sa Diyos Ama. Kundi yung anak, ay yan ang naging katungkulan na nag-iisang tunay na Diyos para tubusin ang tao. Sapagkat siya nga yung representative, siya yung substitute, siya yung kahalili. Ibig na ang tao ang mamatay, siya na bilang anak ang binigay. Kaya ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng John 3:16, ay binigay na kanya kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sumampatay ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the amazing grace of our God. Ganyan kadakila ang biyaya ng ating Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid. And ngayon na tayo nakabalik na, nung tayo'y aralan, makapakinig ang mensahe ng ating Panginoon, at tayo maglagat ng pananampalataya, at dahil yung pananampalataya natin nagbunga ng pagsunod, tayo nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, at dahil buhay yung pananampalataya at pagsunod na ating ginawa sa Diyos, pinadala niya yung Espiritu Santo sa atin, kaya ikaw at ako ngayon, ay naging anak ng ating Panginoon. Hindi lang anak sa pagkalikha, anak sa pagkatubos. Ikaw ay tagapagmana, hindi sa anak sa pagkalikha. Ikaw ay tagapagmana dahil ikaw ay anak ng Diyos sa pagkatubos. Hallelujah! Kaya nga, mapapaggrabe ka na lang sa pag-ibig ng Panginoon. Mapapaggrabe ka na lang sa biyaya ng Diyos. Na sino tayo para abutin tayo ng ating Panginoon. Na kahit ganoon ang ginawa ng kaaway at ganoon pa rin ang ginagawa ng kaaway, hindi nagkulang ang Panginoon sa ating mga kapatid. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santong tumahan sa atin. Kaya ang sabi ng unang Juan 4:4, kayo sa Diyos, pumuti ko mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo. Sino yun? Si Jesus. Kaysa nasa sanlibutan, kay Satanas. Dakila daw ang ating Panginoon kaysa kay Satanas. Amen. Makapangyarihan daw ang Panginoon kaysa kay Satanas. Kaya alam niyo, mabay, kung babalikan natin yung buhay ni Job kanina, we know the story sa buhay ni Job.
Hello po. Again, pakinig yung kakatabi. Sabi mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Gusto kong makinig. Sabi di ba, patukan mo daw. Huwag mo ipatukan katabi mo yung jablo. Hallelujah. Di ba yung buhay ni Job? Nung sinabi ng Biblia na siya'y magtatalaga ng handog, burnt offering, para sa kanya mga anak, kasi para sa kanya, yung mga anak niya na nagdidiwang, nagpa-party, kakalihin na nagkakasala sa Diyos. Pero siya na magulang, mamamagitan siya sa Panginoon, mag-aalay siya ng handog sa Panginoon, ng panalangin na pamamagitan, upang ang kanyang mga anak ay hindi magkasala sa Panginoon. Now, wala pong isang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Si Kristo Jesus. Pero, meron pa rin tayong tungkulin at meron din tayo magagawa bilang anak ng Diyos. Pwede kang mamagitan sa iyong mga anak. Pwede kang mamagitan para sa iyong mga magulang. Pwede kang mamagitan para sa iyong mga mahal sa buhay. Para sa paglilingkod nila sa Panginoon. Hallelujah. Dumating po ba sa punto ng buhay natin, mga magulang, na tayo kinahina ng loob? Of course. Yes. Wala sigurong taong hindi panghihina ng loob kung gano'n ang nangyayari sa ating pamilya, sa kabila ng ating pagpaglilingkod sa Diyos. Pero huwag niyo po kalilimutan, mga kapatid, hallelujah, may otoridad ang Diyos na binigay sa inyo. May kapangyarihan ng Diyos na binigay sa inyo, mga kapatid, upang sa nating gawin. At patuloy tayong makalakad sa ating Panginoon, mga kapatid. Pinatunayan ang buhay ni Job na kahit mawala yung ari-arian, kahit mawala yung asawang napakaganda siguro, hindi naman describe ng salita ng Diyos. Kahit mawala yung asawang dapat supporter, naging basher, pinapalaya. Awan, mga nanay, tatay. Relate ba? Na minsan yung asawa na sana dapat ang maasahan, iangat ang pananampalataya. Pero sa pamismo yung aakayin mo. Kaya nga salamat. Pabila sa akin salamat na iniipon ka. Para sa panahon na kayo ay nangihina. Kaagapay mo siya. Kaya mga kapatid, mga young people, again, gusto ko pala natin mga young people, kung pipili kayo ng mga kasama nyo sa buhay, piliin nyo yung kaya kayo iangat sa panahon ng manghina. That's why natin pinahintulad yung unbeliever hanggat maaari. Yung hindi mananampalataya, yung mananampalataya na sumasablay pa. Sumasablay pa. Hello po. Amen. Inarala na yun. Na-baptize yun in Jesus' name. Minsan nakaranas sa Holy Ghost. Pero minsan sumasablay pa kahit naturuan na. Ano lalo kung hindi mananampalataya, hindi hinog sa pananampalataya. Kaya kung iintindi niyo mabuti, yung people ang tinuturo ng Biblia, hindi killjoy ang Biblia. Iniingatan kayo sa danger, sa panganib. Okay, kung may magbabas man sa akin dito, yung people ko, again, mag-stand ako sa katotohanan ng Biblia na aking pinitinig. Hindi ako perfectong pastor. Hindi ako perfectong tao. Minsan din ako nagkamali, pero may sumalba sa akin sa ng Diyos. That's why, ito ang mahawak ka natin. Yes, ito ang mahawak ka natin. It's time para makilala ng mga kapatid ko. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang tinuturo ng Biblia? Pag hindi ninyo pinahawakan ng bagay na yan, kayo ang mananagot sa Panginoon. Kami, wala kaming ibang, hallelujah, pagsisisihan sa aming sarili. Alam ng Diyos, ginawa namin, tinuro namin, inalalayan namin kayo. Pero kayo na bahala. Kung mapapahamak inyong kaluluwa. Now, pasasalamatan naman kami o hindi, still, nandito pa rin ako bilang pastor. Mga magulang, magalit na kayo sa akin, dahil ang mga anak niyo, minsan po sinasermonahan sa mga bagay na hindi tama na kagawa nila. Pasensya na lang po. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya na hindi ko sila pagsasabihan. Hindi ko kaya na hindi ko.
na itotolerate ko yung mali nilang ginagawa. Hindi ko kaya mga kapatid, kahit kayo ang pinakamalakas mag-tights dito, hallelujah. Hindi ako papayag ko, kontrolin niyo ako. Kahit kayo pa nag-donate ang lupa ito, hindi ako, bayad to. Bayad to. FYI, bayad po ito. Pinili po ito ng distrito. Kahit kayo yung may-ari ng lupa, hindi niya ako pwede kontrolin. Pagdating po sa tama ang aking pinaghahawakan. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lalo tigit, huling mga araw na, hallelujah, patigas na patigas ang ulo ng mga kabataan ngayon. Patigas na patigas ang ulo ng mga, hallelujah, kabataan ngayon sa labas, maging sa loob ng iglesia. Kailangan nating pandayin gamit ang Biblia. Dahil ko sinasabi, kung talagang tinawag ka dito ng Panginoon, mananatili ka, ano man ang datan mong aral at turo. At kung totoo ka naglilingkod sa Diyos, totoo ka na sinampatayanan, tatanggapin mo kahit sino ang nagtuturo. Tatay, nanay, kahit sino magturo, kahit sino ang magsabi ng salita ng Diyos, susundin mo kung totoo ang likod ng Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Benta para sa Diyos. It's time para makilala natin bakit may sablo na gusto tayong alisin sa pananampalataya dito. Kaya hindi biro ang ginagawa natin. Hindi biro, hallelujah, ang trabaho natin. Ang tungkulin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Church, yes, alam ko, makapangyarihan ng Diyos. Kaya-kaya tayong iawan ng Panginoon sa ating kalagayan. Pero ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo ay magpartisipasyon. Maglaan tayo ng panahon. Maglaan tayo ng oras. Kaya nga nabanggit ko nakaraan Sunday, preparing for the unexpected. Maghanda sa mga bagay na hindi inaasahan. Para ikaw at ako hindi mawala sa balas. Hallelujah. Ilipat ko ninyo ang inyong paligid sa paligid sa simbahan ito, mga kapatid. Sa mga nasa harap, tumingin po kayo sa likod. Sa mga nasa likod, tingin po kayo sa harap. Masasabi ko rin naman, marami na ang ating bilang. Sa ganang akin, okay na ako dito. Ito yan, mga kapatid, okay na ako dyan. Pero kung hinahingi ng Panginoon at loobin ng Diyos, mag-extend pa tayo ng simbahan para sa maraming mga kaluluwa, hindi natin pwedeng tutulan yun, mga kapatid. Amen. Pero sa ganang akin, gusto ko lang munang tutukan sa ngayon yung nandito ngayon. Sain ng mabuti. Sanayin ng mabuti. Bakit? Isa sa mga prinsipyo natin bilang lingkod ng Diyos, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon, hindi lang kami tinawag ng Panginoon para mag-akri ng kaluluwa. Tinawag din kami ng Panginoon para magsanay ng mga sundalo niya. Kaya pamilyar kayo sa salita ng Diyos na kayo ay maging mabuting kawal ni Kristo. Ibig sabihin, sundalo yun. Gusto ng Diyos, hindi na tayo basta Kristiyano. Tayo ay mandirigma. Lalaban sa lahat ng atake ng away. Lalaban sa pagdarayan ng away. Lalaban sa kainaan. Lalaban sa tukso. Lalaban sa kasalanan. Hindi na basta Kristiyano magpupuri sa Diyos, kundi Kristiyanong lalaban. Sana mang mali kanya nakikita at maling ginagawa ng mundo. Kaya people, nawa maintindihan nyo kung paano at bakit natin ito ginagawa. Kung bakit namin pinagsisiksikan sa inyong isipan, read your Bible, pray every day. With daily devotion, sapagkat wala akong ibang makita paraan para kayo lumakas sa spiritual
magising. Welcome sa pastor na gagmay. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang ipaunawa sa iyo, kapatid. Ang kapila ng Diyos. I believe, tinatawag ka ng Panginoon. At tinawag ka ng Panginoon. Ako naniniwala. Ako naniniwala sa biyaya ng ating Panginoon. Kung dito ka talaga tinawag, dito ka mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagpapawan ako na sabihin sa iyo, mabait ako, pastor. Sa mabait din. Pero mahirap akong kausap kapag may sariling prinsipyo. Na hindi kita tinatakot. Inaalalay lang kita. Pinapakilala ko sa iyo ano yung tatakbuhin mo para at least handa ka. Hindi lang kita tuturuan bilang pastor, hindi ka namin tuturuan bilang pastor na magpuri lang sa Diyos. Itaas mo yung kamay mo, manalangin ka. Hindi lang naman. Marami kami dapat ituro sa iyo. Na yun yung magiging sandata mo para kahit wala ako, wala kami, wala sila ate at angel mo. Kaya mong lumaban sa Panginoon. Kaya mong tindigan yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya mong sabihin, pastor, kaya mo sa biyaya ng Panginoon. Kaya mo dahil may nabagan Diyos. Kaya mo dahil may kapayan Diyos. Kaya ko dahil na-encounter ko mismo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gano'ng kaganda yung ino-offer ng Diyos. Tapos sa'yo magiging Diyos natin. Hindi tayo mababaya. Bakit? Sabi ko kanina, pinatunayan ng buhay ni Job kung gaano kabuti ang Diyos. Bakit? Nung alisin ni Satanas, yung lahat ng ari-arian, tinatangkilik, halagang kasama ni Job sa buhay, nawala lahat, pati kaibigan, maliban kay Elihu. Nung mawala lahat, na nasa paligid niya, hindi nawala, hindi nasa taas sa kanya. Hindi nawala yung Diyos niya. Again, church, pakawakan niyo ito mga kapatid. Kaya tanggalin ni Satanas yung mga bagay na meron tayo sa material na aspeto. Trabaho, pinagkakitaan, kayang alisin niya ng kaaway, kayang guluhin niya ng kaaway. Pero kahit alisin niya ng kaaway, hindi niya kayang alisin ang Diyos na meron ka sa buhay. Hindi niya kayang palitan ng Diyos na tinanggap mo at sinapalatayanan mo sa buhay. Hindi yun kaya ni Satanas. Pero pag ang Diyos nagtanggal ng lahat sa buhay ng tao, walang magagawa si Satanas. O ang kaaway, hallelujah. O ang kaaway may kayang kunin, may kayang bawiin sa ating buhay, may Diyos na kayang magbalik. Amen. Ano sabi ng John chapter 10 verse 10, hindi pumaparito ang pagnanakaw, kundi upang magnakaw, sumira at pumatay. Sabi ni Jesus, ngunit naparito ako upang bigyan kayo ng buhay at kasaganaan. Ibig sabihin, kung ang kaaway may kayang alisin, kung ang kaaway may kayang tanggalin, may Diyos na pwede magsalin. Amen. Pero kung ang Diyos magtanggal, si Satanas walang magagawa. Wala siyang magagawa. Kaya pag nawalan ka ng material na bagay sa buhay mo, hindi ka pa nawalan ng lahat. May Diyos ka pa. Amen. May Diyos pa tayo. Ginamit ko illustration nakaraan sa funeral service sa Lamay sa Lamoro. Sabi ko sa mga tao doon, sa mga kapatiran, sabi ko, let's try to imagine yung kalagayan ng Puerto Princesa nakaraan. Ilang barangay doon lubog sa baha. Yung Aburlan, Palawan. Yung Nara, Palawan. Yung Batarasa. Ang ilang pang bahagi ng South sa Palawan. Ngayon, saan yung iniipon nila? Tinangay. Saan yung ari-arian nila? Lubog. Saan yung mga paninda nila? Tinangay. Saan yung mga ganda nilang kotse at bahay? Tinangay. Now, sabihin sa atin ngayon ng tao, anong magagawa niya
sa mga bagay na inipon niya. Huwag niyong hintayin, mga kapatid, mangyari yan sa lagmay. Huwag natin hintayin, mga kapatid, maranasan natin yan bago tayo magtapat sa Panginoon. Bago tayo magseryoso sa ating Panginoon. Amen? Huwag natin hintayin yun. Bago ka pa magsiseryoso, yung wala ka ng pagkakapitan. Puro bagsak na lahat. Huwag naman. Kasi baka dumating ang panahon, tawagin natin ang Diyos, hindi na sumasagot ang Diyos. At ayaw nang sumagot ng Panginoon. Amen. Kaya kahit lagi ko pong sinasabi, lagi niyo po narinig, paglingkuran ninyo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Paglingkuran at mahalin natin ang Panginoon na walang anumang dahilan, na walang anumang rason, mga kapatid. Bakit? No match yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, no match yan sa kapangyarihan ng Diyos. Wala yang panama, wala yang magagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Naalala ko yung time ni Josaphat. Nung sila'y sugurin ng 3 kaharian, yung bayan ng Huda. Anong ginawa ni Josaphat bilang leader? Nagtawag ng ayuno at hinanap nila ang Panginoon. Hello po. Amen. Hinanap nila ang Diyos at sila'y nag-ayuno. Amen. Amen. Ano nangyari? Habang sila nagkakatipon, dumating yung mensahe ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos kay Jahaziel, propeta, maliit prophet. Sabi niya, yung pakikipagbakang ito ay hindi sa inyo o sa Diyos. Pero bukas sumarap kayo sa makalaban, masasaksihan yung gagawin ng Panginoon. Nangyari yung propesya niya? Nangyari. Nangyari ba yung proklamasyon niya? Nangyari. Dahil. Bakit? Dahil meron silang pananampalataya sa Panginoon. Doon tayo ni David at Goliath, no match si Goliath kay David. Underdog sa 6-footer o 9-footer, no match si Goliath. Amen. Amen. Hello. Amen. Hindi pa kayo mga kapatid? Amen. Sige, kilala niyo si Samson? Amen. Yung malaking tao at malakas? Sa Judges chapter 13 to 15. Amen. Kilala niyo mga kapatid? Yung anak ni Manoah. Kilala niyo mga kapatid? As po kami sa kilala. Nabasa niya na, narinig niya na, familiar. Sige, at least alam natin para alam ng mga kapatid. Si Samson, nung nasa kanya pa yung Espiritu Santo ng Panginoon, 1,000 Pilisteo, napatay gamit ang apangan ng daki. Nung siya'y naglalakad papunta ng Timna, mayroong batang leon na papalapit sa kanya. Pero ginamitan niya lang ng lakas. Pinangahan niya mga kapatid. Dahil kasama niya ang Panginoon. Until hanggang dumating si Delilah. Panira ng calling. Francis. Come on. Woo! Preaches, pastor. Mag-ready ka. Mag-ready ka. Hallelujah. Nung kasama niya pa ang Diyos, sabi ng Bible, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Sumakanya. Ibig sabihin yung lakas niya wala sa katawan. Wala rin sa buhok. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Eh kung nasa katawan pala, nasa buhok. Bakit nung siya'y tanggalan ng mata, wala siyang nagawa? Actually, sa huling part ng kanyang buhay, Judges chapter 15, hindi ako nakakamali, nag-request siya muli sa Panginoon, nakatali sa 2 poste. Ipaganti mo ako, Panginoon, sa pagdukit nila sa aking mata. At bigla, 3,000 yun nandoon sa lugar.
Ginano niya yung kanyang kamay. Bumagsak yung gusali. Mapapatunayan lang natin na makapangyarihan ng tao kung may Diyos na tutulong. Makapangyarihan lang ang tao kung may Diyos na kasama. Makapangyarihan lang ang tao kung may Diyos na akampi. Until may Delilah sa puso. Mga kapatid sa Panginoon, especially ang people, ingatan natin ang mga Delilah sa buhay natin na pinapapasok. May red flag na agad nun eh. Kaawa yun. Hindi yung dapat nangyari. Pero dahil may prinsipyo si Samson, hinayaan ng Diyos makapasok si Delilah para makita niya. Kung wala ako, wala kang magagawa. Hindi yan match, Samson. Pero kung wala yan, no match yan, kaaway mo, Samson. Bakit no match? Noong panahon wala pang Delilah, nagtatagumpay siya. Pero nung pinapasok niya yung Delilah sa kanyang buhay, sinira na nakaaway yung calling niya. Dinigrade yung kanyang pagkatao. Tinanggalan siya ng lakas. Tinanggalan siya ng reputasyon. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang mga Delilah sa buhay natin na pinapasok natin. Hindi mo alam, sugo yan ang kaakti. Sugo yan ang jablo. Yung mga kailangan sa buhay, mag-ingat ka baka Delilah yan. Yung katigasan ng ulo. Ingatan mo baka may Delilah ka na. Di, pastor, wala naman kaming ginagawang masama. Wala naman kaming ginagawang mabuti. Yan yung mga espiritu ng Delilah. Mahilig mga twirang kahit malina. Pastor, hindi mo alam yung aming pinag-usapan. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, ito lang muna kami. Mag-ingat ka kapatid. Nag-iingat na kita. I'm not so perfect. Pero bilang may experience, hallelujah, bilang minsan na test, minsan na temp, but praise be to God, nagtagumpay, pinapaalala na kita. Kasi baka mamaya kung nandun ka na, baka hindi ka makabalik sa Diyos. Mga tatay. Pansinin nyo sa mga motorista, kung walang signage ang MTFRB, pati ang LTO, kung walang signage dyan, kasama din ang DPWH, kung walang signage sa kalsada. Lalo pag gabi nagbabiyahe ka, hindi mo makita, paliko na pala. Kaya mga kapatid, may salita ng Diyos, signage yan. Sabi ng pastor, ay sis, mag-ingat ka sa negosyo yan, baka budol yan. Mag-ingat ka sa pag-abroad na yan, baka scammer yan. Ay sis, Brad, mag-ingat ka sa babae yan, sa lalaki yan, baka sirain niya ng calling mo. Makinig sa signage, kasi pag hindi na nakinig sa signage, disgrasya abot. Sasabihin mo, walang nagpaalala sa iyo. Sasabihin mo, walang nagkatama sa iyo. Nung tinatama ka, sabi mo, pakialamero. Pero nung di ka tinatama, sabi mo, walang pakialam. Saan mo lugar? Hello po mga kapatid. Pwede ko lang ha. Katira ko natin mga tao eh. Pag pinakialaman, sabihin, pakialamero naman. Pag hindi naman pinakialaman, sabihin, napakawala naman yung pakialam. Saan kalunong lang? Hindi nila ako mahal kasi hindi naman nila ako pinapakialaman. Hindi nila ako mahal kasi hindi nila ako pinapaalahanan. Pinapaalalahan. Sawa ka na sa paalala. Nasa sa iyo yun, kapatid. Pero kung mapapasakop ka sa Panginoon, gaya na sabi ng James chapter 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos. At takasan nyo ang gawa ng kaaway, aalis yan sa inyo. Now, doon natin maiintindihan, may kapangyarihan talaga sa pagtitiwala at pagdepende sa Diyos. Na kahit may kaaway, sabi ng Romans chapter 8, kung si Kristo kasama at kakampi natin, sino ang laban sa atin? Wala! Kaya gamitin natin yung prinsipyo ang salita ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Go back to our fundamentals. Amen. Yung batayan natin, yung paniniwalaan natin. Hallelujah. Naiintindihan ko po mga magulang natin. Minsan napapagod din sila magsermon sa mga anak.
kahit ako din, hindi man nila ako literal na anak, sumasakit din ang ulo ko sa kanila. Oo, devotion pa lang yan. Sumasakit ang ulo ko, mga kapatid. Banding pa lang yun. Sumasakit na yung ulo ko. Ano na lang kung magulang ako ng mga anak na to? Baka tanggal na ulo ko. Hallelujah. Okay, kung sa ating mga young people, shout out sa mga kabataan dyan. Guys, okay lang kayo? Man. Come on. Hallelujah. Shout out sa mga kabataan dyan. Pag blessing, grabe pa ka. Praise the Lord. Pag live, sinisigaw tayo ah. Pero pag itong preaching, parang gustong umalis, umihi, na hindi naman naiihi. Gusto uminom na hindi naman nauuhaw. Come on. Come on. Kakamot, kahit wala naman makatay. Para sa amin, hindi ko na narinig. Pero kahit hindi mo marinig, ipaparinig ko sa'yo. Hallelujah. Amen. Guys, welcome to FJC. Juanes, Apostolic Believer tayo. Welcome. Sa leadership ni Pastor Jerry. Kaya si Liza, nilagay ko muna kanina eh. Welcome to rin yung mga kabataan natin, baka hindi nyo pa ako kilala talaga. No, baka sa kanila nga, as pastor pala, bukod sa Goa Kings Outbreaker. Bukod sa Goa Kings, ano rin pala. Praise God. Pero, maganda makilala nyo na ako mga kapatid na ganito ako. Para hindi tayo magplastikan. Amen? Para hindi tayo magkayaan. Kaya magbulahan tayo, magbulahan tayo. Ang Kristiyano dapat nagpapakatoo. Sabihin mo ang dapat sabihin. Ituro ang dapat ituro. Maganda man ang buhay niyan o hindi. Alagad ko man yan o hindi. Turuan natin. Saway natin pag may mali. Saway natin pag nagkakasala. Amen? Siyempre, panalangin din natin. Naalala niyo sabi ko sa Peter nung last Sunday? Naalala niyo? Hindi lang dapat kairalin ang rin? Yung mga sagot, bigyan pwede. Hindi lang dapat kairalin ang wala. Hindi pride. Wala, hindi. Hindi lang dapat kairalin ang pagpapatawad. Alam niya? Hindi dapat pera nila magpapatawad, dapat yung pagtutuwidin. Oo, tanggap yan natin mga people na yan. Wala natin disiplina. Bigyan sila ng pagkakataon. Patawarin sila, patawarin. Pero yung disciplinary action natin. Para matanda, para matuto. Amen. Para kilalanin nila, may otoridad sa kanila. Yes. May pastor sa kanila, may magulang silang dapat sinusunod. Amen. Galit kasi talaga ako dyan, pasensya na kayo yung people. Galit ako sa masaway yung people. Sa bastos na yung people talaga. Sa magulang, galit ako dyan. Ayaw ko yan. Amen. Hindi ako perfectong anak. Minsan din ako naging pasaway. Pero Kristiyano ka na, naturuan ka na, ganun ka pa rin. May mali sa'yo. Kailangan mong baguhin. Kaya nga, you must be born again. Hindi sa pa nag-hallelujah ka lang dito. Hindi sa pa nag-praise the Lord ka lang dito. Kailangan mo ma-encounter ang salita ng Diyos. Ma-encounter ang presensya ng Diyos. Para hindi magkagumpay ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. Hallelujah. Tahimik ang 11:27 ng oras. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung meron man sa atin ngayon nasa ilalim ng atake ng kaaway, it's time, kapatid. It's time para mapasailalim mo sa Panginoon. Sabi ko kagabi kila Brother Luis, Ilmano, nagkwentuhan kami kasama ibang kapatid. Sabi ko, napakagandang bagay kapag naiintindihan ng Kristiyano na ang sikreto lang para siya ay manatiling naglilingkod na may katapatan.
isuko lang ang buhay. Wag mo nang ilaan yung oras mo sa pagrereklamo. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Kasi ako naniniwala, pag suko ang buhay, wala kang reklamo dito. Kaya mo pagtagumpayan ang gawa ng kaaway. Bakit suko ang buhay mo? Nasa ilalim ka ng proteksyon ng Diyos. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi tatalab sa iyo anumang gawa ng kaaway. Hindi tatalab sa iyo anumang mga binubulong, anumang ginagawa sa iyo. Dahil nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Lau mangyayari lang sa iyo, kahilain ka sa kahinaan, magbagsak. Pag wala ka sa ilalim ng sovereignty ng ating Panginoon. Mapapansin mo yung sarili mo, reklamo ka ng reklamo, makalabanin mo pastor mo, magreklamo ka, ano sinasabi mo. Kasi hindi ka suko, hindi ka totoong Kristiyano na sumusuko sa Panginoon. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo po. Parehas yung tao din yan. Amen? Amen. Amen. Ito yung gusto kong panghawakan niyo. Parehong tao niyo rin yan. Pero bakit? Alam ko, nakarinig na yan ang sakit na pangarap dito. Come on. Come on. Nakarinig na yan. Na masakit at mabigat na pangaral. Personal pa nga. Nakarinig na yan. Amen? Pero bakit siya nagsisikap pa rin at nagsikap pa rin? Pareho tao lang kayo. Pareho kayo may utak. Pareho kayo may isip. Pareho kayo may puso. Baka hindi problema yung turo at aral, baka problema yung pagsuko. Hallelujah. Baka may problema yung pagsuko. Baka may problema, may prinsipyo pang hindi inaalis sa Panginoon. Bakit ang iba nagpapasalamat? Oh, salamat Panginoon, salamat Pastor. Narinig ko yun. Pero bakit may iba, mag-aanap pa ng kagrupo, makikipag-dismissan? Grabe naman si Pastor yung pangaral. Hallelujah. Sabi sa katabi, magbago ka na. Sa kabila na masakit na tinanggap, sa kabila na mabigat na tinanggap sa pangaral ng ating Panginoon, may iba, nakitaan ka rin naman, submissive pa rin, supportive pa rin, nagmamahal pa rin. Pero meron tayong iba, katabi mo mismo, hindi na nga marunong magpasalamat, naninira pa, nagre-reklamo pa. Sa inyo na rin ang galing yan. May umiiral na NPA, grupo ng mga, hallelujah, grupo ng mga mananampalataya, umaakas sa gobyerno. Sa inyo na galing yan. Nilaglag na kayo ng pamilya nyo. Hallelujah. Hindi ko alam kung nadulas o intensyon talaga ng Diyos sasabihin. Para ma-reveal yung maling bagay, hallelujah, na ginagawa. Ma-reveal yung maling bagay na minsan natin ginagawa. Yes, makapangyarihan ng Diyos again, yung people natin, makapangyarihan ng Diyos. Wala akong masabi sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung hindi tayo magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, lagi kang tatalunin ng kaaway. Lagi kang gagayain ng kaaway. Lagi kang kakainin ng sistema ng kaaway. Hallelujah. Hindi bang sabihin mo sa katabi mo, magbalik loob ka na. Hallelujah. Magpapuspos ka ulit. Magpaturo ka ulit. Ibalik mo ang puso mo ulit. Alam ko, bilang tayo lahat, mga kapatid, minsan nagsisimba kayo dito kasi naiiyak kayo, baka hindi kayo isali sa prayer. Minsan nagsisimba na tayo kasi takot kayo na malaman ni Pastor, hindi kayo nagsimba. Pero totoo, ayaw nyo na talaga. Hello? Alam ko, minsan ayaw nyo na. Come on, action speaks louder than words. Hindi magsalita ang labi, kita sa katawan. Kung interesado pa sa o hindi.
minsan, kami na tayo mga kapatid sa Panginoon, naglilingkod na lang tayo kasi nahihiya tayo bisitahin. Nahihiya tayo sabihan, bakit hindi ka nagsimba? Bakit hindi ka pumunta? Bakit hindi ka sumama? Bakit hindi ka nagpagamit? Minsan nahihiya na lang tayo. Eh siyempre, nahihiya ka. Mag-asikaso ka. Tagal na lang ito. Hindi tumatim. Pinagaling ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Panginoon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Pero ayaw mo sa kalikuran. Ayaw mo sa kalimutan. Ayaw mo sa kalimutan. Hindi tumatim sa puso ko. Bakit hindi ka ng Kristiyano? Sa kabila ng himala, nakakalimot. Sa kabila ng pagpapala, nakalimot. Hindi tumatim. Hallelujah. Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Kung may mga itong pangaral, kailangan nyo mag-isip sa katotohanan. Hindi biro ang ating ginagawa. Hallelujah. Yes, may kasiguraduhan tayo ng kaligtasan mga kapatid. Pero tandaan po natin, hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating ginawa. Kaya siya ang hahatol, siya ang maghuhusga kung karapat-dapat tayo sa kaharian niya. Kaya merong binigay ang Diyos, best instruction before leaving the earth. Yung Bible na panghawakan mo para kahit nandito ka pa lang, ganap na magpintas sa harapan ng Diyos, hindi sa tao. Kaya may Bible, kaya may preaching, kaya may Sunday school. Doon tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, ng kapiran ng Panginoon. Doon tayo itatama, doon tayo itutuyog ng Panginoon. Hallelujah. Gamit ang kanyang mga salita. Magbalik loob ka. Iniimbitahan ko ang bawat isa sa atin. Magbalik loob ka sa Panginoon. Hindi garantiya na sa iyo si Jessica, ligtas ka. Hindi garantiya Pentecostal ka, maliligtas ka. Kailangan mo ng personal relationship. Kailangan mo ng persistence. Kailangan mo ng endurance. Kailangan mo ng pagtitiis. Kailangan mong lumakas sa kabanalan. Kahit Pentecostal ka, kahit FCJC ka, kahit baptized ka na, kahit baptized ka na in water and Holy Ghost. Kailangan mo pa rin lumakas sa kabanalan. Hallelujah. Praise the Lord. Again, no much ang atake ng kaaway sa kapangyarihan ng Panginoon. Bago tapos, naalala ko yung testimony ni Brother Luis kanina. Sabi ni Brother Luis kanina, minsan nataka siya sa kanya sarili, nag-isip, bakit sa kabila aking pagkatapat? Amen. Bakit sa kabila na aking paglilingkod? Bakit sa kabila na aking papapagamit? Ang hirap ng buhay. Na minsan, meron talaga tayong hindi nagagawa. Kaya nabigyan tayo ng encouragement through tithes and offering. Tithing is very important. Yung 10% ibinabalik natin dapat sa ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya ito nanggaling, sa Kanya natin ito ibinabalik. Pero may isang prinsipyo pa akong gusto kong panghawakan nyo at gusto kong maituwid sa inyong buhay, mga kapatid. Maliban sa, minsan tayo ay nasa ilalim ng atake ng kaaway. Minsan tayo ay nasa ilalim ng pwersa ng demonyo. Yung pagkapalasanan na dapat sa atin, pinipigilan pa ng kaaway. May ganong pangyayari. Merong labanan sa spiritual na arena na sa pagitan ng Panginoon at Satanas. Ang Diyos nagbibigay sa atin ang ating mga hinihingi, pero ang kaaway, inaalisan tayo mga kapatid ng karapatan. Hinahadlangan tayo. And minsan, may mga atake talaga sa buhay. Pero what if? Pero paano po? Minsan kaya mabigat ang buhay. Kasi may pinapatira ka sa puso mo. Paano ko? Minsan bumibigat ang buhay. Kung bakit bumibigat ang buhay? Maaari. O
baka. May iba na nakatira sa puso. Wala nakatira ng Diyos. Wala nang gawain ng Panginoon. Pag wala ang protection ng Diyos, tandaan niyo, nung pinalis si Adan Eva sa Eden, wala yung guidance ng Diyos sa kanila. Wala na sila sa ilalim ng jurisdiction ng Panginoon. At hanggang sa nagkaanak sila. Yes, may Abel, pero may Cain. May matuwid, may sakit sa ulo. May banal, may immoral. Ingatan natin mabuti, church. Gusto niyo guminhawa ang buhay. Gusto niyo maging banggaan yung blessing. Every time pinapangaral ko, sinasabi ko sa mga gusto niyo gumaan ng blessing? Ano pa ako ng Diyos? Igalang mo yung ama at ina. Magpasakop ka sa namiminuno sa iyo. Sa pastor na tinalaga sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Igalang mo sila. Sabi ko lagi sa inyo, dumating ang panahon, mas maging matagumpay kayo sa akin. Wala akong pakialam. Kung dadali kayo niyan sa kapastusan at kung dadali kayo niyan sa pagsuway sa Panginoon, hindi ko kailangan ng degree nyo. Kung gagamitin nyo rin lang yan sa katwiran, papalit sa Diyos. Asusundin niyo sarili niyong prinsipyo. Maganda pa, umalis ka na lang. Mas okay pa sa akin, hawakan ko yung kabataan, i-manage yung kabataan. I-manage yung kapatiran. Ang willing magpasakop sa pamunuan. Hindi yung kumakalaban. Hello? Amen? Amen? Amen. Yung mga nag-amen, yun lang yung gusto magpasakop. Sila lang natin yung gusto. Ikaw ang magiging lugi niyan. Kayo ang magiging lugi niyan. Kapag kayo ay hindi nagpasakop sa Panginoon. Kapag kayo ay hindi nagpasakop sa prinsipyo ng Biblia, kayo ang mananagot. Kayo ang mahihirapan. Ayaw ko makilala ng mga tao na ang gagmay, magaling lang magpuri. Malalakas lang magpuri. Parang habang tumatagal, fake news na yun. Oo, habang tumatagal, parang fake news na. Dati ang gagmay, kilala daw magaling magpuri. Parang hindi na ako bilhin. Malalakas lang puri. Ano yung imagine nyo kanina? Hindi yung unang Kristiyano na talaga natin 2021. Hindi yun. Nagbabago na. Nawawala na. Dati ang taas ng talon, abot doon sa kisame. Ngayon, hindi na magpapalon basta-basta. Kahit naghahanda yung music team, kahit nagpapakabanan yung song leader, nagpapakabanan yung musician, pero hindi na ma-bless. Bakit? May iba na nakatira. Okay lang, music team. Mga gagamitin next Sunday, okay lang. Love ka sa harap at isra tayong pag-uulang. Punta pa rin kayo 8 a.m. next Sunday. Sa mga asay, sa mga kabataan, next Sunday. Punta pa rin kayo. At least, ginagawa natin ang ating tungkulin. Hindi trabaho. Kaya Sunday, hindi trabaho. Tungkulin. Walang sahod. Pero may reward. Hindi ko trabaho lang. Nagagawin mo lang. Pag-sinimap na lang. Nagagawin mo lang kapag ikaw ay may trip. Hindi. Tungkulin ito na kung ayaw mo, hindi. Gagampanan mo. Amen? Amen, church? Amen. Hallelujah. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Magpakamanan tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Sikapin natin ang buhay natin ay walang dumi sa harapan natin. Panginoon. Pagsikapan natin. Ito kaunting bilang na meron tayo. Kaya sabi ko lagi sa mga kapatiran, kung ganyan yung sistema niyo sa paglilingkod, yan din ang ituturo niyo sa ibang tao sa labas. Lalo tikit lumalabas tayo. Yan ang ituturo natin sa kanila. Yan ang ipapasa natin sa kanila. Hello po. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid,
Kahit mas bata, sa inyo yung pastor nyo. Hindi sa posisyon, hindi sa tungkulin, hindi sa pamamakaawa. Kahit mas bata sa inyo yung pastor nyo. Sumunod tayo sa katwiran ng Diyos na aking tinuturo. Sa prinsipyo ng Biblia na ating pinangahawakan, na alam mo doon ka pinagpapala ng Panginoon. Na alam mo doon ka palalakasin ng Diyos. Na doon ka palalaguin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan ng ating mga kabataan ngayon. But I pray, mag-submit kayo sa Panginoon. Amen. Sa katunayan, pag-submit ang puso sa Diyos, magsasubmit ka rin sa mga pinagkatiwala ng Diyos kasama ang lingkod ng Diyos. Hindi ka magrereklamo, hindi ka magsasabi ng laban sa kanila. Susunod ka, ngayong alam mong tama ang pinapagawa nila. Ngayon, kung may sarili kang prinsipyo, talagay ko, ibang pastor ang kailangan mo. Kung meron kang sariling pananaw, kapatid, talagay ko, hindi ka karapat-dapat dito. May sarili kang pananaw eh. Ang pananaw dito ng FCJC sa Dagmay Church, pananaw ng Diyos, hindi pananaw natin. Amen. Hello po. Amen. Sayang, di atuloy yung rotation ngayon. Sabi na iba, sayang si Pastor Mark na sana yung namin yan eh. Baka lauban ng Panginoon kapatid. Hindi mo pwede paunahan. Hindi pwede paunahan. Amen po. Amen. Actually, for your information, ako nag-request doon. Nandito siya. Ako talaga nag-request. Nakalimutan niya lang siguro nung nauna na ako. Kaya doon siya nagpao. Matindi mo sabi ko, ano kalooban ng Panginoon? Hello po. Praise God. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Praise the Lord. Mahal ng Diyos. Sundin niyo ang kanyang utos. Mahal ng Diyos. Magpasama po yun sa kanyang utos. Sabi ng Panginoon, simple lang, if you love me, keep my commandment. Okay yung living. Kurin niyo aking mga utos. Sumusunod ka naman, minsan. Hindi ko man sasabihin hindi ka sumusunod. Pero sumunod ka ng buo. Walang sumusunod na kalahati. Hindi buong pagsunod yun. Sabi nga, nakilang picture na viral na influencer, pastor, Stephen Prado. Ang sabi niya, yung partial disobedience is still disobedient. Yung kalahati daw na pagsunod, still hindi yun pagsunod. Kalahati. Kahit buo yung box ng pizza, pag may bawas yun, hindi na buo yun. Hindi na buo yung bilog. May bawas na eh. Hindi mo masabing isang buong pizza yun. Hindi, kasi may bawas na. Hindi mo rin masabing pagsunod yung pagsunod kung kalahati. O 1/4. Amen. Amen. Hallelujah. No much. The people, no much ang gawa ng kaaway sa ating Panginoon. Walang debate doon, no much yan. Pero gusto mo pagtagumpayan ang atake ng kaaway sa buhay mo? Come on mga people. Amen. Mga dati nanay, gusto niyo mo pagtagumpayan ang atake ng Panginoon? Atake ng kaaway? Hello po. Gusto niyo pagtagumpayan? Style, para lumapit tayo. Style, para mapapustos tayo. Gusto mo palang magbalik loob, gusto mo palang lumakas. Ibigay mo sarili mo sa Panginoon. Now, ang kulang sa atin minsan, sanay tayo sa intense. Hallelujah! Kulang sa consistency. Ano nangyayari? Alam mo, kaya ang pagtagumpay ng Diyos sa lahat ng gawa ng kaaway. Alam mo, kaya ang pagtagumpay ng Panginoon sa lahat ng pandaraya ng Diablo. Pero bakit minsan nahuhulog ka? Kasi hindi ka consistent. Meron kang hindi ginagawa. Meron kang hindi binibigay. Meron kang hindi sinusuko.
Gusto mo makagabi talaga sa gawa ng kaaway at kapag tagumpayan mo at ikaw ay matiling matibay na Kristiyano hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Yan ang sekreto. Isuko mo. Isuko mo. Sabi mo sa kanila, sumuko ka na. Sumuko ka na, kapatid. Sumuko ka na, boy. Sumuko ka na. Now, lahat tayo tumayo. Pakiano ang upuan.